Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Okay, bago tayo magsimula, remind ko ulit kayo at paulit-ulit ko kayong i-remind na hindi po ako magme-message sa inyo unless magre-reply ako. Okay? So mag-ingat sa mga nagme-message at nangihingi ng pera sa inyo, mga donation. Alright? Ang palatandaan ng ating legit account ay yung username natin ay Kai Angeles. And isa lang po yung fina-follow ko, which is yung backup account natin, which is Kai Angeles 11. Alright. So, PM nyo lang din ako para sa ating high quality, blessed, cleanse, and ritualized crystals by the Enlightened Guide. Alright. So, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading for the month of January. Tignan natin kung anong energy ng mga Gemini. Okay. Let's see. Ooh, you might be dealing with a Capricorn, the devil energy, toxicity, addiction, substance, like babae, panlalaki. Alright? Masamang bisyo. Okay. You're trying to untie yourself from toxic situation sa buhay mo. Sabi mo, pagod ka na, galing ka na dyan, sa mga you feel like parang natatali ka or lagi kang nakaka-attract ng like toxic situations. Nagmamanifest ka ng victory, but meron ka mga kailangang like iwasan, no? Or like first sign of red flag, then be very like discerning na at mag-observe ka bago ka magtiwala. Okay? May energy rin kasi ang mga Gemini where parang ang bilis ma-attach, ang bilis ma-fall, ang bilis maniwala, ang bilis ma-in love. May isang connection sa buhay mo na sabi mo is pagod ka nang ipaglaban, but energetically connected ka pa rin, but you feel like parang hindi pa tapos, no? May energetic ties pa rin. The masculine in this connection is trying to heal, but I feel from the moment na nagkaroon ng breakup, hindi pa masyadong nagkaroon ng totoong healing para sa masculine na to. But lagi siyang nagpe-pray, lagi siyang nagmamanifest na sana is makarecover na siya emotionally. Sabi rin ng masculine here is like napapagod na siya at nagwo-walk away na rin siya sa mga connections na alam niyang ang hirap ayusin or pakisamahan. Okay? Sabi ng feminine, nasaktan din siya sa connection na to at nagmo-move forward na siya sa better situation or better energy ng buhay niya. Nagkaroon ng stalking, trust issues at talaga namang nakita ko dito na may mga reason naman talaga kung bakit nagkaroon ng trust issues. Overthinking, okay? Maaring masyadong palakaibigan, okay? Na may nalalagpasan na boundaries, na healthy boundaries ng friendship, kaya nagkakaroon ng mga trust issues sa relationship na to. I feel sinubukan namang i-address, no? Yung pagiging too friendly, okay? And spending so much time with friends, but hindi nagkaroon ng pagbabago. Parang stubborn na, bakit? Dati na akong ganito, okay? Kaya hindi nagkaroon ng sabihin nating stability ang relationship na to. Okay? And I feel, no, parang may mga like pera or resources din na parang dapat sa inyong dalawa na because you're trying to build a future together, pero parang may mga bisyo, bad habits, okay, or overspending habits na hindi healthy, no, na parang nakita mo rin na ay, kisto pag ganito. Okay? The reason for the reading, Gemini, is nagkaroon naman ng malaking blessing sa buhay mo recently. And I feel, no, blessed ka naman talaga. Baka nagkaroon lang ng konting humps in the road. But nagkaroon ng malaking blessing. At sabi, especially on the side of the masculine, sabi niya is aayusin niya yung kabuhayan, same old cycle, kung ano yung mga naging kabuhayan, like, mag-e-expand lang or like mas aayusin, magpaplano, magre-recalibrate. Okay? Recent past, nagkaroon ng injustice, unfair situation sa relationship na to. And you're trying to detach yourself sa mga toxicity na to. Okay? E parang sabi mo, sige, kung walang solusyon, di hayaan na. Okay na yan. Ayaw mo nang isipin, ayaw mo nang ma-attach sa issue na to na nagdala sa'yo ng sadness. Okay? Kung may kasal na involved, I feel na parang nag-uusap na kung paano maging peaceful lang yung paghihiwalay.
Kasi may energy ng bata na maaaring maapektuhan. Okay? So, may prayers and manifestations. Marami kang pinaplano sa buhay mo. At sabi mo, sana magkaroon ka na ng like clarity. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung kailangan mong i-prioritize? Sino yung mga dapat mong ilaglag? Alright? Kasi sabi mo is, sino ba yung dapat ipaglaban? Sino ang kasama sa plano? At sino yung mga dapat bitiwan? Okay? To have mental clarity and to connect more with the divine amethyst crystal. Okay? Oh, see? Very Gemini energy. You're trying to decide right now to heal your heart. And to heal your heart, Madagascar rose quartz. Oh, litong-litong-lito ang mga Gemini. Okay? Ano ba daw talaga ang tamang gawin? Okay? Mental clarity, connection with the divine amethyst crystal, and to calm your heart, ikalmahin ang emotions, to heal your emotions, Madagascar rose quartz, to ground your emotions naman, to protect yourself from bad juju, bad energy, Madagascar black tourmaline. Yung person mo right now, I feel, meron ding confusion kung ano man yung nangyari, nag-transpire sa relationship na to. Sabi ng person mo, wala naman daw mabibuild kasi wala naman daw naging pagbabago. But hanggang ngayon, may confusion. Okay? Yung person mo, I feel, may multiple options right now. Or parang naisip niya na i-open na ba niya ang sarili niya sa options kung hindi naman kayo nagkakasundo, parang wala na ba to? Pag-uho na ba to? Mag-exit na ba siya? Mag-tinder na ba siya? Alam mo yan? Ganun energy? Or re-replyan na ba niya yung crush niya na PM ng PM? Or heart ng heart sa picture niya? Okay? So, I feel until the end of, until mid-April, meron na namang like revelation. Okay? May mga marireveal na bad news, mga katotohanan na kailangan mo naman talagang malaman. Maaring hindi mo magustuhan, masaktan ka, but it is what it is. At kung ano yung mga marireveal na truth is kailangan pag-usapan. Sabi ng feminine, sige, heart-to-heart talk tayo. Okay? For the heart chakra, para magkaroon ng harmony ang pag-uusap na to, Madagascar rose quartz. Mapag-uusapan na hindi ready for a stable connection, hindi ready for commitment, hindi ready for something long-term. I feel same old issue to. At hindi ito ang gustong outcome. Hindi ito yung wish upon a star energy. Okay? Maraming misunderstanding, hindi aligned yung energy. Kasi parang may expectations na sana maging traditional to, mag-move forward, but wala eh. Someone is not ready. Hindi pareho ng commitment, hindi pareho siguro ng moral compass, paano ba talaga maging mapunta sa isang relationship, ano ba yung definition ng too friendly, ano ba yung cheating. Kasi yung isang tao na kinokorek dito, hindi niya nakikita yung mali sa sarili niya, so walang pagbabago. And paano nga ba maaayos to kung hindi nga niya nakikita na may mali sa sarili niya? Kahit naman ako, hindi ko naman nakikitang mali, bakit ko babaguhin? Anong mali? Diba? So kulang pa sa realization yung person here na ayaw magbago. And hindi talaga ready for, like, hindi ready to commit. Alam mo yun, kasi pag nag-commit ka, may kasamang mga sacrifices to. Diba? Hindi siya ready mag-sacrifice. This is like, eto ko eh, tanggapin mo ko. Yun na yun. Yun na yun. Take it or leave it. Okay? Which is, you know, unhealthy. And more clarification. Anymore. Yeah. Hindi pareho eh. Yung isa, ready for long term. Yung isa, ready for commitment. Yung isa is parang, okay lang, chill lang, happy lang tayo, di ba? Bakit ka ba nagmamadali? Or okay naman na, bakit ba kailangang next level agad? Huwag magmadali, okay? So, hindi pareho ng readiness. And nandun yung misunderstanding, tampuhan, and samaan ng loob because someone feels unloved. Unrequited yung pagmamahal. Okay. Amethyst. Mental clarity para maintindihan mo kung bakit ganito yung sitwasyon na pinagdadaanan mo right now. And connection with the divine if you're praying for answers, alright?
And that will be the Gemini reading for the month of, bonus reading for the month of January. PM me for your personal reading. Ingat sa message ng message sa inyo. Okay? Ingat. Bye-bye.